Magandang gabi sa inyong lahat mga katambay. May bago na naman tayong kwento. Alam nyo naman dito sa ating tambayan, hindi lang basta kwento ang hatid natin, kundi mga karanasan na magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso at magpapainit sa malamig ninyong gabi. Sino ba sa inyo ang mahilig mag-commute? Yung tipong siksikan sa FX, amoy ng halo-halong pabango at pawis. At yung kaba tuwing may sasakay na bago. Pero papaano kung ang kabang yun ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding atraksyon? Ang liham natin ngayong gabi ay galing kay Gab. Isang simpleng biyahe pa uwi ng probinsya na akala niya ay mauuwi lang sa mahimbing na tulog. Pero nabulabog ang isang matipunong estranghero. Sipin nyo, 2 tao sa likuran ng upuan. Nagpapakiramdaman sa ilalim ng malamig na aircon. Habang ang mundo sa labas ay patuloy ang pag-ikot. Ito ang biyaheng FX, ang matipunong estranghero sa likuran ng sasakyan. Dear Kuya Allen, Sabado ng umaga noon. Maaga ako nagising, mga alas 7 pa lang. Excited na ako kasi sa wakas, makakauwi na ako ng probinsya matapos ang ilang buwang pagtitiyaga sa Maynila. First time na naging 5 araw lang ang klase namin kaya hindi ko na pinagpalipas pa ang pagkakataon. Alas 9:30 na nang makarating ako sa terminal sa Bendia. Sobrang init, Kuya Allen. Yung tipong kahit hindi ka gumagalaw, tumatagaktak ang pawis mo. Dala-dala ko ang bulky kong bag na puno ng mga labada at gamit. Dahil ayokong makaabala sa ibang pasahero, diretso ako sa likuran ng FX. Alam nyo naman yung upuan sa likod ng FX, yung magkaharap. Doon ako pumesto, sa gilid ng bintana. Sa simula, 6 lang kami sa loob. May isang lalaki sa harap, 3 sa gitna, at ako. Maya-maya ay may sumakay na isang babae. Naka-off-shoulder, maong shorts, at amoy na amoy ang Victoria's Secret na pabango niya. Mukhang may date siya sa MOA dahil sa ayos niya. Todo forma at hindi mabitawan ng phone. Echo Sierra. Ang sabi ko sa isip ko habang pinapanood ko siyang ngiting-ngiti sa mga text na natatanggap niya. Dahil pagod sa thesis at puyat, sinuot ko ang headphones ko. Ipinatong ko ang ulo ko sa malaki kong bag. Pumikit at nagantay na mapuno ang sasakyan. Doon, dinalaw na ako ng antok. Akala ko tulog na ako nang maramdaman kong tumagilid ang sasakyan. May sumasakay. Sa trauma ko sa mga balita ng hold up sa TAF, hindi ko napigilang imulat ang mga mata ko. Doon ko siya nakita. Isang matandang babae na may dalang plastik ng gulay. At sa likod niya, isang lalaki na tila galing sa isang action movie. Kuya Allen, napatitig ako. Barber's cut ang buhok. Napakalinis. Nakashade siya kahit humaga. Pero kitang-kita ang matipunong panga na bagong ahit. Ang suot niya, black fitted shirt na halos sumabog na sa dibdib niya dahil sa laki ng muscles niya. Camouflage shorts na nagpapakita ng kanyang ginintuang kayumangging balat.
at dog tags na sumasabay sa bawat galaw niya. Hindi siya bodybuilder na puro hangin lang ang muscles. Pang sundalo ang tindig, matikas, siksik at disiplinado. Nagkatinginan kami habang pumapasok siya. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na tila nagsasabing, alam kong nakatingin ka. Nabigla ako kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin at bumalik sa pagkakayuko sa bag ko. Pero Kuya Allen, aminin natin, paano ka makakatulog kung ang katapat mo ay parang isang Greek god na nakakamuflage? Habang umaandar ang effects, hindi ako mapakali. Pasilip-silip ako mula sa pagkakayuko. Gusto ko siyang titigan ng matagal pero natatakot ako na mahuli niya ako ulit. Pinagmasdan ko ang braso niya habang nakasandal siya sa upuan. Kuya Allen, yung biceps niya parang kasing laki na ng hita ko. May mga peklat siya sa tuhod. Yung tipong peklat na nakukuha sa fields work o training. May tattoo siya sa kanang braso na bahagyang natatakpan ng t-shirts niya. Hindi ko mabasa ang disenyo. Pero mukhang tribal o military unit. Napatingin ako sa paligid. Si Manang sa tabi ko, mahimbing na ang tulog. Si ate naman na itsusera, panay pa rin ang text pero paminsan-minsan ay sumusulyap din sa lalaki. Sino ba naman ang hindi? Di ba? Binalon ko ulit ang tingin ko sa kanya. Pansin na pansin ang hubog ng kanyang dibdib sa fitted niyang t-shirt tuwing humihinga siya ng malalim. Akala ko tulog na siya dahil nakasandal ang ulo niya pero may kaba pa rin ako. Biglang tumingin sa akin si ate na nasa harap ko. Isang blankong tingin. Pero may halong pangungutya. Umiti siya at umiling-iling habang bumabalik sa phone niya. Para akong nabuhusan ng yelo. Alam kong alam niya. Alam niyang tinititigan ko ang lalaki. Umiwas na lang ako at nagkunwaring busy sa phone ko. Pagdating sa may bandang luneta, pumara yung babae. Sabi ko sa isip ko, ay salamat naman. Mababawasan na ang matang nakamasid. Pero bago siya tuluyang bumaba, inilapit niya ang mukha niya at bumulong sa isang boses na sapat lang na para marinig naming dalawa ng lalaki. Sayang, gwapo ka pa naman. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at bumaba. Kuya Allen, halos matunaw ako sa hiya. Tumingin ako kay Robert at laking gulat ko nang makita ko nakangiti siya ng malapad. Nakita niya ang reaksyon ko. Halos namula ako ng hanggang tenga. Ibinali ko ang aircon sa mukha ko dahil biglang umiinit ang pakiramdam ko sa loob ng sasakyan. Ngayon, kaming dalawa na lang na nasa likuran ng magkatapat. Walang harang. Doon na nagsimula ang matinding laro. Inilagay ni Robert ang bag niya sa tabihan niya at lalong ibinukaka ang mga binti niya. Sa sobrang nervyos ko,
Natuyo ang lalamunan ko. Nang hindi ko namalayan, dinilaan ko ang mga labi ko. Isang dila na hindi lang pampabasa, kundi isang dila na tila may mensahe. Nagulat ako nang makita ko siyang ngumisi. Kahit nakashade siya, kitang-kita ko ang mga mata niya sa likod ng translucent na lens. Nakatitig siya sa akin. Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang hinimas-himas ang kanyang harapan sa ibabaw ng camouflage na shorts niya. Kuya Allen, tumigil na yata ang mundo ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko na parang lalabas na sa ribs ko. Tumingin ako sa driver, busy sa pakikipagkwentuhan sa katabi niya. Ang ibang pasahero sa gitna, kanya-kanya rin ng mundo. Idinikit ni Robert ang kanyang tuhod sa tuhod ko. Ikiniskis niya ito ng dahan-dahan. Dinilaan din niya ang kanyang mga labi habang nakatingin ng diretso sa akin. That was an invitation. Isang paanyaya na hindi ko kayang tanggihan. Mga 10:10 AM yun, siniguro kong walang nakatingin. Dahan-dahan kong inabot ang hita niya. Makinis ang balat niya. Matigas ang muscles. Habang hinihimas ko ang hita niya, ramdam ko ang init na nanggagaling sa kanya. Binitawan niya ang kanyang harapan at hinayaan akong maghari sa ilalim ng kanyang shorts. Kuya Allen, doon ko nalaman na wala siyang suot na panloob. Tanging ang tela lang ng camouflage shorts niya ang humaharang sa amin. Napakagatlabi siya. Kita ko sa likod ng shades niya na napapikit siya ng bahagya. Nang mapisil ko ang harapan nito. Isang malalim na hinga ang pinakawalan niya. Isang hinga na puno ng pagpipigil. Naging matapang ako. Ninakawan ko siya ng kagat sa kanyang akmang bubuksan ko na ang botones ng kanyang shorts dahil gusto ko makita ang kabuuan ng kanyang pagkalalaki. Pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Teka lang, bababa na ako sa may Florentino. Ang pabulong niya sabi. Ang boses niya, Kuya Allen, napakalalim at paos. Para akong natauhan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ha? Ang tanging naisagot ko lang. Inilabas niya ang cellphone niya at inabot sa akin. Ito, ilagay mo ang number mo dito. Gusto ulit kitang makita. Nagpapaganito ka ba? At sabay dudot niya sa hita ko. Nakangiti akong nag-type. Inilagay ko ang number ko pero ginamit ko ang pangalang Gab. Gusto ko siyang bitinin. Gusto ko siyang pahirapan bago kami magkita ulit. Gusto mo malaman? Ayoko kasi ng sinasabi. Gusto ko pinapakita. Ang bulong ko sa kanya sabay kurot sa kanyang tagiliran.
Napamura siya ng mahina habang nakangiti. Pumara na ang epek sa Florentino. Bago siya bumaba, mabilis niyang inilapit ang mukha niya at nagnakaw ng halik sa mga labi ko. Isang mabilis pero matinding halik. Pagkababa niya, tumingin ulit siya sa akin at tinanggal ang shades niya. Kuya Allen, ang ganda ng mga mata niya. Mabilog, maamong tingnan pero puno ng apoy. Kumaway siya habang umaandar ang effects. Hindi pa lumalayo ang sasakyan nang tumunog ang phone ko. Hey Gab, Robert palang pangalan ko. Salamat kanina ha, sa susunod ulit. Napangiti ako, Kuya Allen. Hindi ko alam kung paano niya lamang ako yung Gab sa phonebook niya. Pero hindi ko na inisip yun. Ang mahalaga, may susunod pa. Sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa bintana, sige Robert, sa susunod ulit. Kuya Allen, ang buong linggo ko sa probinsya ay parang isang mahabang panaginip. Habang kinakausap ako ng mga magulang ko tungkol sa mga nangyari sa school, ang utak ko ay lumilipad papalik sa likuran ng effects. Nararamdaman ko pa rin yung init ng tuhod ni Robert na nakakiskis sa akin. Nararamdaman ko pa rin yung pagkalalaki niya sa ilalim ng aking mga palad. Hindi kami tinantanan ng mga text messages. Kumain ka na ba, Gab? Ang text niya nung unang gabi. Katatapos lang, Robert. Ikaw ba? Nasagot ko naman. Hindi pa. Ikaw kasi ang gusto kong kainin eh. Ang hirit naman niya. Kuya Allen, napapangiti ako sa harap ng pagkainan. Para akong isang baliw sa isip. Robert was direct, bold, and very masculine. Nalaman ko na hindi pala siya isang sundalo, pero dating reservist at ngayon ay nagtatrabaho sa isang security firm bilang VIP escort. No wonder, yung build niya, yung disiplina sa katawan, talagang built for protection at built for pleasure. Buong linggo kaming naglantian sa text. Nagpadala siya ng mga teasing photos. Nakatank top lang siya. Pagkatapos niyang mag-gym. Bakat na bakat ang dibdib at balikat. Ako naman, hindi nagpatalo. Nagpadala ako ng mga photos na alam kong magpapaakit sa kanya. Ang usapan, pagbalik ko ng Maynila sa Biyernes ng gabi, diretso ako sa unit niya malapit sa UST area. Dumating ang Biyernes, alas 8 na ng gabi. Pagkababa ko ng bus sa Pasay, mabilis akong sumakay ng Grab. Kinabahan ako, Kuya Allen. Iba yung tapang ko sa loob ng Apex nung marami pang tao. Pero ngayong kaming dalawa na lang ang maghaharap sa isang pribadong kwarto. Iba ang kaba. Nang makarating ako sa lobby ng kondo niya, tinext ko siya. Nandito na ako, ang sabi ko. Umakyat ka na. Room 1402. Bukas ang pinto. Ang sagot naman niya. Paglabas ko ng elevator, amoy ng mamahaling air freshener ang sumalubong sa akin.
Hinanap ko yung unit niya. Na makita ko ang 1402, dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Madilim. Ang tanging ilaw lang ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa gilid at ang liwanag ng buwan na tumatagos sa glass window. Amoy na amoy ko siya. Maskuladong pabango na hinaluan ng amoy ng malinis na kwarto. Nandito ka na pala. Isang malalim na boses ang narinig ko mula sa dulo. Doon siya nakatayo sa may bintana. Kuya Allen, kung matipuno siya sa loob ng FX, mas nakakalula siya sa personal. Naka-white sando lang siya at itim na jersey shorts. Walang shades ngayon. Kitang-kita ko ang kanyang mabilog at matapang na mga mata. Ang kanyang mga braso ay lalong bumakas sa ilalim ng madilim na ilaw. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang pagliit ko sa harap niya. Hinawakan niya ang baba ko at itinaas ang mukha ko para magkatitigan kami. Naalala mo yung sinabi mo sa FX? Ang bulong niya. Gusto mo, pinapakita, hindi sinasabi. Hindi ako makapagsalita. Ang tapang ko sa text, biglang naglaho. Tumango lang ako. Ngayon, Gab, ipakita mo sa akin kung gaano mo ako kagusto. Ang hamon naman niya. Inupo niya ako sa gilid ng kama niya. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sando. Kuya Allen, ang dibdib niya, parang inukit sa bato. Ang bawat muscles sa abs niya ay malinaw na malinaw. May mga buhok sa gitna ng dibdib niya na bumababa hanggang sa garter ng kanyang shorts. Inila ko siya palapit hanggang sa ang mukha ko ay tumama sa matigas niyang tiyan. Amoy na amoy ko ang balat niya. Amoy lalaki. Amoy Robert. Nagsimula akong humalik. Mula sa kanyang puson, pataas sa kanyang dibdib. Gaya nung nasa FX, pinaglaruan ko ito. Narinig ko ang mahina niyang pagmura. Inihiga niya ako sa kama. Siya naman ang naghari sa ibabaw ko. Ang bigat niya, Kuya Allen, ay isang masarap na pasanin. Inubad niya ang t-shirt ko at nagsimulang paulanin ng halik ang aking leeg. Yung mga halik niya ay hindi lang basta halik. Marahas, gutom, at puno ng pagnanasa. Inimas-himas ko ang kanyang likuran. Ang bawat muscle sa likod niya ay gumagalaw sa ilalim ng mga daliri ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga kamay ko sa kanyang jersey shorts. Gaya nung sa FX, ramdam ko na wala siyang suot na panloob. Inubad ko ang shorts niya. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumungad sa akin ng kanyang harapan.
tumitibok-tibok sa galit. Isa siyang halimaw. Iyong-iyo yan. Ang bulong niya habang hinihingal. Kuya Allen, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ipinakita ko sa kanya ang sinasabi ko. Hindi ako tumigil. Gusto ko siyang pahirapan sa sarap. Gusto kong ipakita sa kanya na itong si Gab, na itong Gab na nakilala niya sa FX, ay kayang tapatan ng pagiging barako niya. Alam ni Robert ang ginagawa niya. Kumuha siya ng proteksyon sa drawer niya. Inihanda niya ako sa mangyayari. Kuya Allen, ang bawat bayo ni Robert ay may puwersa. Parang bawat tulak niya ay tumatama sa kaibuturan ng pagkatao ko. Ang tunog ng aming mga katawan na nagtatama. Ang aming mga pawis na naghahalo. At ang kanyang mga ungol na parang leon sa loob ng kwarto. Lahat yon ay bumuo sa isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Akin ka lang ngayon, Gab. Sa akin ka lang. Ang paulit-ulit niyang bulong. Nang mahimasmasan kami, hindi niya ako pinabayaan. Pinuhat niya ako papunta sa banyo para maglinis. Isang kilos na nagpapakita na sa likod ng pagiging barako niya, mayroon din siyang malambot na puso. Bumalik kami sa kama at nag-usap. Doon ko nalaman na hindi lang pala init ang nararamdaman niya sa FX. Ang sabi niya, may kung ano raw sa mga mata ko nung oras na yon na hindi niya makalimutan. Isang halong kaba at tapang na bihirang makakita sa ibang tao. Akala ko talaga sa FX lang yun matatapos. Ang sabi ko habang nakasandal ako sa dibdib niya. Hindi kita hahayaang mawala pagkatapos ng mangyari sa FX. Ang sagot niya sabay halik sa noo ko. Kuya Allen, ang gabing yun ang naging simula ng aming seryosong pagkikita. Hindi na lang kami stealth sa FX. Ngayon si Robert na ang personal escort ng puso ko. Tuwing Sabado, sinusundo niya ako. Hindi na sa FX, kundi sa mismong pintuan ng unit ko. At ang pangako ko na ipakita, hindi sabihin, gabing-gabi ko pa rin ipinapakita sa kanya yon. At gabing-gabi rin niyang ipinaparamdam sa akin kung gaano kasaya ang mahalin ng isang tulad niya. Kuya Allen, 3 buwan na ang nakalipas mula nung gabing yun sa Unit 1402. Mula noon, halos naging extension na ng bahay ko ang kondo ni Robert. Pero aminin natin, hindi madaling maging boyfriend o kung ano man ang label namin ng isang taong kagaya ni Robert. Si Robert ay hindi lang basta buff, siya ay isang professional. Kapag nasa trabaho siya, ibang tao siya. Siya yung lalaking nakabarong o black suit, may earpiece, laging seryoso ang muka, at walang pakialam sa mundo kundi ang seguridad ng kliyente niya. Minsan nakikita ko siya sa mga news o sa background ng mga litrato ng mga big-time celebrities at politiko. Doon ko nare-realize na kung gaano siya kalayo sa Robert na humahalik sa akin tuwing umaga.
Isang gabi nag-text siya, "Gab, may event sa Manila Hotel. Charity Gala. Nandoon ako. Guarding sa senator. Gusto mong pumunta? Pwede kitang ipasok as one of the catering staff na coordinator. Malaki ang venue. Maraming sulok." Ang sabi sa text nito, "Kuya Allen, alam ko na ang ibig niya sabihin. Ang hilig niya sa stealth, hindi pa rin nawawala. At ako, syempre game ako." Pagdating ko sa Manila Hotel, sobrang garbo. Ang mga tao, puro nakagawn at tuxedo. Ako, nakasimpleng black shirts lang at slacks. May bit-bit na clipboard para magmukhang legit na coordinator. Hinahanap ng mata ko si Robert. At doon, sa tabi ng isang malaking pinto, nakita ko siya. "Kuya Allen, napatigil ako sa paglalakad." Robert was in a tailored black suit. Ang kanyang malapad na balikat ay lalong naging matikas. Ang kanyang buhok, nakagel na maayos. Ang shades niya, suit niya ulit. Ang shades na nagpaalala sa akin sa FX. Nakakross ang mga braso niya sa harap. Seryosong nagmamasid sa paligid. Para siyang estatwa na isang Diyos na gawa sa bakal. Lumakad ako malapit sa kanya. Kunyari ay chine-check ang mga tables. Nung duman ako sa harap niya, hindi niya ako tiningnan. Walang emosyon. Walang ngiti. Para akong hangin lang sa kanya. Pero alam ko, Kuya Allen, alam kong ramdam niya ang presensya ko. Tumigil ako sa gilid niya para ayusin ang isang base. Pabulong ako nagsalita. Sapat lang para marinig ng earpiece niya o ng tenga niya mismo. "Ang gwapo mo sa suit mo, Robert. Masarap ka sigurong hubaran." Ang sinabi ko. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Yun lang. Pero alam kong nakuha ko ang atensyon niya. Pagkalipas ng isang oras, tumunog ang phone ko. "Service elevator 4. Now." Pabilis akong kumilos. Pumunta ako sa likod ng kitchen area hanggang sa marating ko ang mga elevators para sa staff. Pagpasok ko sa loob, nandun siya. Agad niyan pinindot ang stop button. Ang tahimik ng loob ng elevator. "Kuya Allen, tanging ang tunog lang ng aming paghinga ang maririnig." Tinanggal niya ang shades niya. Ang mga matang yon, ang mga mabilog na mata na nakita ko noong bumaba siya sa Florentino. Punong-puno ng pagnanasa ngayon. "Ang likot ng dila mo, Gab." Ang sabi niya sa kanyang malalim na boses. "Hindi mo ba alam na bawal akong madistract sa trabaho?" Ang dagdag pa nito, "Pero na-distract ka." Ang ganti ko habang inilalapit ko ang katawan ko sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Sinikil niya ako ng isang matinding halik. Ang bango niya. Amoy mamahaling pabango at amoy ng leather. Ang kamay niya, na kanina ay seryosong nasa gilid, ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa bewang ko.
Isinandal niya ako sa malamig na dingding ng elevator. Inubad niya ang kanyang coat, pero nanatiling suot ang kanyang puting long sleeves na halos mapunit na dahil sa laki ng kanyang dibdib at braso. Binuksan ko ang mga botones ng polo niya. Isang botones, dalawa, hanggang sa lumabas ang kanyang dog tags na nakapatong sa kanyang matigas na dibdib. Binalikan ko siya bago ako bumaba sa kanyang leeg. Narinig ko ang mahina niyang pag-ungol habang nakahawak siya sa mga handle ng elevator. Gab, bilisan natin. Kailangan kong bumalik sa labas sa loob ng 10 minuto. Ang bulong niya habang ang kamay niya ay dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng suot ko. Doon ko ipinakita sa kanya kung gaano ko siya na-miss. Sa loob ng gumagalaw o nakahintong elevator na yon, muling nabuhay ang apoy ng Unit 1402. Mas matindi ngayon dahil alam naming sa labas ng pintong to, kailangan naming maging estranghero ulit. Ang bawat haplos ni Robert ay may halong protective instinct pero punong-puno ng possessiveness. Pakiramdam ko, bawat pisil niya sa akin ay paraan niya ng pagsasabi niya na kahit sino pa ang binabantayan ko sa labas, ikaw lang ang pag-aari ko. Sampung minuto, yun lang ang nakuha namin. Pero sa 10 minutong yun, parang isang buong gabi na ang lumipas. Inayos niya ang kanyang polo, isinuot ang kanyang coat, inayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin ng elevator. Sa isang iglap, bumalik ang bodyguard Robert. Ang seryosong muka, ang malamig na tingin. Isinuot niya ang kanyang shades. Una ka na, Gab, ang sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. Mag-ingat ka pag uwi. Hintayin mo ako sa unit. Ang dagdag pa nito. Lumabas ako ng elevator na medyo nanginginig pa ang mga tuhod. Bumalik ako sa ballroom. Dumaan ulit ako sa pinto kung saan siya nakatayo. Ngayon, mas matikas na siya tingnan. Mas seryoso. Pero alam ko, Kuya Allen, alam ko na sa ilalim ng suit na yon, tumitibok ang puso niya para sa akin. Madaling araw na nang makabalik siya sa kondo. Pagpasok niya, nakita niya akong nakaupo sa balcony. Nakatingin sa skyline ng Manila. Lumapit siya sa likod ko at niyakap ako. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ko. Salamat sa pagpunta kanina, ang bulong niya. Kahit hindi kita pwedeng hawakan sa harap nila, ang malaman na nandun ka, yun ang nagpapakalma sa akin sa gitna ng gulo ng trabaho ko. Doon ko na-realize, Kuya Allen, na ang stealth namin, hindi lang dahil sa bawal, hindi lang dahil sa tawag ng laman. Ito ay dahil mayroon kaming mundong kaming dalawa lang ang nakakalam. Isang mundong hindi kailangang ipaliwanag sa iba. Robert, ang tawag ko sa kanya. Kahit kaano pa karaming tao ang bantayan mo, basta sa dulo ng gabi, sa akin ka pa rin uuwi, ayos na ako. Ang sabi ko. Hinarap niya ako at hinalikan. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na nagsasabing, dito lang ako.
Hindi na kami ang Gab at Robert na nagkita sa FX. Kami na ang dalawang taong nahanap ang isa't isa sa gitna ng siksikan at gulo ng buhay. At hanggang ngayon, Kuya Allen, tuwing sasakay ako ng FX at makakakita ng lalaking nakashades, napapangiti lang ako. Dahil alam ko, ang pinakamasarap na biyahe ay yung hindi mo inaasahan kung saan ka dadalhin. At diyan nagtatapos ang huling kabanata ng kwento ni Gab at Robert. Sino ba ang mag-aakala na mula sa FX, papuntang Unit 1402 hanggang sa service elevator ng Manila Hotel? Isang pag-ibig na nagsimula sa tinginan, pinagtibay ng haplos, at nananatiling buhay sa gitna ng pagiging stealth. Si Robert, ang ating matipunong bodyguard, at si Gab, ang ating matapang na student. Pinatunayan nyo na ang pag-ibig, walang pinipiling lugar. Kahit pa sa siksikan o sa gitna ng marangyang okasyon. Kayo ba mga tropa? Mayroon din ba kayong lihim na malikmata sa inyong buhay? Yung taong hindi nyo pwedeng hawakan sa harap ng iba. Pero pag uwi nyo, ay buong buo ang inyong mundo. I-comment ang inyong mga reaction sa baba. At Gab at Robert, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong makulay na biyahe.